Itong song na Boomerang 'no, yung song na Boomerang na naririnig ko sa mga you know, sa mga sikat dito sa social media. So, itong Boomerang na 'to is parang, ang message daw, kasi ni-research natin sa Google, ang message daw nito, lalaban sila sa dalawang paraan. Ito yung sasagot sila or sasabihan nila na bawal. But, okay, hindi naman lahat ng sinasabi sa social media, eh, para ibuli ka. Okay? Hindi lahat ng statement sa social media para ibuli ka. No? Kasi, meron naman na, yung bully is just an excuse for something na you illicitly do. Maaring totoo, yun yung sinasabi nung kasi may mga bagay na ginagawa pero hindi inaamin publicly, and then when the public criticizes, ang sasabihin bully. Yan. Hindi lahat ng nagsalita sa social media is para bulihin ka. Okay? At sometimes, yung mga nagtatanggol sa'yo even confirms, yung mga kakampi mo even confirms what you've done. Oo nga naman. No. Yung sinabi mo na, anong gusto mo? Maghirap sila. Pulutin sila sa kangkungan, kinuha mo na lahat nung kayamanan nung lalaki. Okay? Kasi ang kadalasang binubuli rito sa social media, yung mga nasa maling relasyon. Hindi lang yung mga PWDs na katulad ko, kundi yung mga nasa relasyon. Yun yung pinakamadaling example, yun ang pinakauna. Okay? Kasi yung pambubuli doon is baka naman kasi totoo na meron silang maling relasyon. At kasi minsan ginajustify nyo na how many years, 10 year plus, 20 year plus ng hiwalay. So, anong gagawin mo? I-justify mo na matagal ng hiwalay, move on. Remember, legally separated, make the marriage work. Make the marriage still valid. Properties and yung pagsasama sa isang bubong, yun lang ang hiwalay. Pero the mere fact na gusto mong magpaanal, it means kasi hindi ka naman magpapaanal kung wala kang kapalit Okay, basically kung magpapaanal ka lang kung may kapalit. Kasi kung wala kang kapalit, diba? Yun na yun. Kaso ang problema kasi is, bakit doon ka lang sa babaeng yung nagagalit? Ang dami nakarelasyon ng kasama. Always remember, kung sino yung present, yun ang tatamaan. Yun ang imi-mention. Kasama ka rin kung ikaw present. Kung ikaw yung current o sa mga politiko incumbent. Yung mga dati mo, baka naghahanap pa ng preba. Eto, dahil ikaw naghahanap pa ng preba, nagkaroon ng preba na nagkarelasyon kayo dati. Ngayon. So, yun ang sinasabi ko yung boomerang, kasi baka naman totoo yung sinasabi. Ginagawang excuse lang yung bullying. Diba? Diba? Di ibig sabihin, pagka hindi ka kinampihan ni Christian Gasa at saka ni Christy Fermin, ibig sabihin, pagka hindi ka kinampihan, bullying sila? O kaya nagko-commit sila ng cyber libel? Pag hindi ka kinampihan, bullying na sila. Paano kung ang sinasabi naman nila, halimbawa, yung pagkakamali mo? Kung tama naman yung sinasabi nila, bakit bullying yun? Dahil sasabihin nyo, magbubumerang, di ba?
yung song na yon simply implies na sa mga totoo. Kasi meron naman nga, sabi nga nila, may nangyayari na hindi inaamin publicly. May mga nangyayari, may mga secret na hindi kino-confess publicly. Laging ang sagot ay inconclusive. Hindi pinapangalanan. So pag inconclusive, pwedeng maglabas ng kahit sinong pangalan. Kasi baka yung dinedate is may sabit. Kasi kung walang sabit yun, pwede mong sabihin na nagde-date kayo kasi single yung lalaki. Yeah? So yun. Pangalawa, yung boomerang, pagdating sa mga PWDs, yun yung totoong boomerang kasi babalik sa inyo. Dalawa kasi yung klase ng pambubuli. Meron yung bully talaga at meron yung totoo. Kaso lang kasi hindi matanggap eh. Pag biglang biglang sasabihin, excuse. So sa mga PWD din kagaya ko, maari yung bullying, pero sa iba hindi. Wag na natin sabihin na wag na natin sabihin na bullying kung ang sinasabi naman totoong illicit o pinagbabawal. Di ba? Kung forbidden naman yung sinasabi, bawal, hindi pambubuli yun. Sinasabi lang nilang mali yung ginagawa mo. Kaso sinasabi mo sobra-sobra, kasi depende yun lalo na yung illicit relationship, yung naninira ka ng pamilya, grabe reaksyon ng tao dyan. Hindi mo pwede sabihin nagmahal ka lang. Kasi may pamilya ka rin sinisira. So yung kantang boomerang, isipin nyo muna kung bago nyo ilagay, it's either ayaw nyo lang aminin yung totoo na kayo may ginawang mali o talaga namang yung boomerang kasi pwedeng bumalik din sa inyo na kumbaga manhid na kayo. Kahit masabihan kayo anong gawin sa inyo, kahit nga mademanda kayo kahit nga pag wala pang final verdict, okay lang sa inyo. Pero paano kaya pag kulong kayo? Kasi meron namang bawsi complaint, okay. Meron naman na mahina yung bawsi complaint. Kasi according dun sa mga lawyers na nakita ko, yung bawsi complaint at saka yung annulment is two separate cases. So maaring manalo ka kasi maaring matalo o manalo ka sa bawsi case pero magagrant pa rin yung annulment. Diba? So kung pumalag yung asawa nyo at natalo siya, siguro yun yung hinihintay ng mga nagpapanggap. Kung hindi nag-work yung bawsi complaint o yung bawsi case at mag-grant yung annulment, yun yung hinihintay. Kaya sinasabi na lang sigurong boomerang. At sad to say, dito sa Pilipinas, basta may pera ka at may impluwensya ka, ikaw ang papaboran. Hindi yung nagrereklamo. Minsan yung nagrereklamo pa yung may kasalanan. So, point of view lang dun sa song na boomerang. Kasi posibleng tinatago mo yung totoo sa sarili mo or yun na yun. Kasi parang boomerang, unbothered ka. But deep inside you, yun unbothered ka on the outside, on the outside, but your conscience is bothering you inside. So, yun lang po.